Isang trahedya nga po ang gumising sa Butuan City kaninang madaling araw at kaninang umaga, 17 po ang patay sa isang sunog sa isang pamilyan doon. At karamihan po sa mga biktima ay mga nagtatrabaho sa pamilihan at mga stay-in daw. Para sa karagdagang detalye, may live report si JP Soriano. JP. Jiggy, napakalungkot nga na balita ang naambutan natin dito sa may Butuan City at parang abot na naglaho ang pangarap ng mga kaanak ng mga namatay sa naganap na sunog dito sa may isang gusali sa may Montilla Boulevard sa Butuan City pasado alas 4 na madaling araw kanina. Ang Jiggy, ang kaanak ng ilan sa 17 namatay, pilit na humahanap ng lakas sa loob sa isa at magkakasama sila ngayon dito sa Relief Action Center sa tapat ng nasunog na gusali. Mga litrato na lang nang naiwan sa kanilang alaala ang mga napakita nila sa atin. Ang 17 namatay, mga nagtatrabaho halos lahat sa Novo Jeans and Shirts, isa itong retail shop na mga damit. Sa isang quarter sila natutulog, Jiggy, at required silang matulog doon. Kaya nung maganap daw ang sunog, ay magkakasama nga sila. Ang ilan sa mga kaanak na nakausap ko ay mga kaanak ng mga cashier, mga bagger na nagtatrabaho dito. Lahat sila ay magkakasama ngayon, humihinga ng tulong sa pamunuan ng gusali at usap-usapan din dito kung bakit hindi nga nakalabas ang karamihan sa kanila. Jiggy, sa 17 ang namatay, 3 naman ang nakaligtas. Sila ay kinilalang sina Vicky Perez, Grace Canoy at Maylina Tolo. Dinala sila sa isang ospital sa Butuan pero na-discharge din sila agad. Ayon naman sa BFP, Jiggy, na alam nila kung ang sanhi ng sunog na umabot sa general alarm at iimbestigahan din daw nila kung totoo nga yung sinasabi ng ilan na nakakandado umano ang tulugan ng mga biktima kaya nahirapan silang makalabas. At pero ayon naman sa nakausap natin tika BFP na narito ay mukhang nakalabas naman sa fire exit ang 3 nakaligtas. Kaya sa ngayon ay talagang hindi pa nila masabi kung ano talaga ang sanhi ng sunog. Napakalungkot nga ng sitwasyon dito at lahat nga ay umaasa na sana hindi na ito maulit. Kaya paulit-ulit ang paalala ng BFP, mag-ingat po sa sunog. Jiggy? JP, dun sa pinapakita mong video ngayon, no, para siyang maliit na mall. Yung bang parang pag-usok niya, yung apoy sa loob, totally wala na. Kasi di ba yung nakita natin dati sa Ever Gotesco sa Grand Central, parang nangyari dyan, tumagal yung sunog dahil sa loob yung nanggagaling apoy at umuusok lamang sa labas. So, ngayon ba, ano yung nakikita nyo ngayon? Kumusta yung sitwasyon dyan? Oo, Gigi. Alam mo, matapos nga yung sunog, pag nakikita mo itong gusali ngayon, para siyang isang nasirang gusali, butas na butas siya, kitang-kita mo yung loob, para siyang na-demolish na gusali, halos i-compare doon sa Grand Central na nakikita pa rin yung mismong wall. Ito talagang through and through na at makikita mo talaga na parang nawala. Sa pagtatanong natin, hindi na medyo may kalumaan na ang gusaling ito at hindi pa masabi talaga, Gigi, ng otoridad kung ng arson investigator kung ano talaga yung sanhi, kung ito pa electrical, kung ano mga sanhi. Pero yun daw yung kanilang importanteng aalamin para talagang malaman kung ano nag-isanhi ng malaking na trahedyang ito. Gigi? At saka doon sa lugar, na nakikita ko mayroong kalapit na gasolinahan tsaka tindahan ng LPG, mabuti naagapan talaga itong sunog kahit papano. Tama, Jiggy, maswerte sa kabutihang palad kahit papano hindi na kumalat pa yung apoy sa iba pang establishmento rito. Bagamat doon pa lang sa gusaling yun, Jiggy, kagaya nga na yun nabanggit, 11 ang kinitil na buhay nito. Sa ngayon, binalikan ito ng mga arson investigator at sinecheck nila ulit yung kanilang mga dapat tignan dito para malaman kung ano talaga yung naging cause ng sunog dito sa may Butuan City. Sige? Maraming salamat, JP Soriano. At sa puntong ito po'y makakausap natin si Police Superintendent Martin Gamba ng Public Information Office ng Caraga Police. Magandang gabi po sa inyo po, Superintendent Gamba. Si G. Manikad po ito ng GMA News. Magandang gabi po, Sir Tiki. Apo, sir, maka-update lang po dito sa pangyaring sunog. Meron na hubang lead ang mga investigador kung ano po talagang pinagmulan itong sunog dito sa tindahang ito? Sa ngayon po, sir, wala pa pong, hindi pa po natukoy ng mga investigador ng
Bureau of Fire Protection kung ano talaga ang pinagmulan nitong sunog. Opo. At ito pong mga biktima na cross-check nyo na po ba kung anong background nila? Kasi karaniwan ho siguro yung tanong bakit sila nagkaipon-ipon doon? Sila ho ba'y taga dyan lang sa lugar o mga taga-ibang probinsya din po? Yes sir, marami po sa kanila ay galing sa Zamboanga, Oroqueta at meron din pong mangingilan na taga rito sa Butuan City. Opo. Okay, Sa ngayon po, nalaman na po nung... Sige po, go ahead, Colonel. Kaya yun siguro ang ng management na dyan na lang sila naka-stay in sa loob ng establishmento mismo. Opo. Sir, may mga bali-balita po na may mga impormasyon na lumulutang na parang ikinakandado po ito ng may-ari kaya po ito nga inabot ng trahedya yung mga biktima. Meron na ho ba kayong pruweba dito o impormasyon tungkol sa pangyaring ito? So ngayon sir, wala pa po tayong official talaga na report. No? Inihintay natin yung resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire saka yung Station 1 ng Butuan City Police Office para malaman talaga natin kung totoo nga yung mga bali-balita na nakakandado. Pero sa ngayon sir, hindi pa po natin napatunayan yan. Apo. So sa ngayon po, yung opisyal na bilang ng mga pulis ng BFPA, 17 po yung nasawi. At meron pa ho bang ibang nasa ospital sa ngayon? Meron pong 3 sugatan sir, pero outpatient na po, nakalabas na po sila sa ospital. Tama po sir, 17 po ang bilang ng mga nasawi. Apo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Si Police Superintendent Martin Gamba ng Public Information Office ng Caraga PNP.